dictate what God has already prepared and told you. Is that an amen? Is that an amen? Pag may nagsabi sa'yo, pangit ka, huwag mo sabihin, Jesus name, Satan. Hindi. Pag sinabi sa'yo, pangit ka, wala kang kwenta. Sabi mo sa kanya, hindi mo kasi kilala ang nag-design sa akin. Maaaring sa'yo, pangit ako, pero sa harapan ng Diyos, alam niyo ba yung beauty at handsome? Relative yan eh. Pag sinabing relative ka mag-anak, hindi. Pag sinabing relative, ibig sabihin, depende sa tingin. Alam ba ninyo sa atin, eto bigyan ko halimbawa, sa Africa, pumunta po ako sa Africa, mas mataba ang babae, sexy. Pero halimbawa, katulad ni Abigail, no? Ayaw ka, Abigail, pastora. Si Abigail, pag sa Africa, pumunta rito, malnourished to eh. Hindi totoo yan. Ito, tingin nila, wala eh. Skeleton yan, bare bones. Sa kanila, mas mataba, mas sexy. Eh tayo, ano tayo? Mas sexy yung 36, 24, 36. Eh nagkaanak, 45, 93, 173. Walang kausap. Nagets nyo? Tapos tingin ka ng tingin, di ba? Dapat ang maganda buhok, long hair. Come on. Kaya kita mo, pag hindi mo alam kung sino ka, kopya ka ng kopya kahit kanino. Kaya kita nyo mga Pilipino ngayon, mukha ng Koreano. May bang. Ang init-init, naka-jacket. Putok-putok ang kilikili, naka-jacket. Bakit? Hindi mo kasi alam kung sino ka. What is identity? Identity is knowing who you are and who you are not. Alam mo kung sino ka at alam mo kung hindi ka sino. Ladies and gentlemen, lalaki ka, hindi ka kahit magiging babae kahit kailan. Putulin man yan, lagyan man dito, lagyan dito. Lalaki ka pa rin. Bakit? Kasi ang lalaki hindi magkakaroon ng meron ng babae. Matres. Ang lalaki walang matres. Meron tayo Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Yung mga nagsasabing naging babae siya. Meron kaming guest doon sa live namin, dinig mo siguro yun, si Pastor Libentayan, dating bakla, LGBTQ plus community, sa kwentuhan namin, sabi niya, yung mga iba na transgender, nagpapaputol, hindi ka naman talaga, sexual replacement binutasan ka lang. Alam ba ninyo ito, yung mga lalaki na tinanggalan ng penis, tapos ginawang vagina, they have to drink na hormones para hindi mabulok. Tapos may pinapasok daw dun sa butas nila na binutas dahil pinutol nga yung penis na kasing laki ng mineral water na mali, isasaksak nila. May gamot, they have to really, para mabulok. Pag nakalimutan daw nila, even one day, umaamoy. Kasi it's a wound. It's an open wound. Kasi nga, it's not even you. And for crying out loud, Diyos ko! Di ba? Nagigasyon? Because you cannot change God's design. Di ba? Dalawa lang, Adam and Eve, walang Steve. Amen. Number 3, bilisan natin. Emotionally healthy people do not worry about pleasing others. Ngayon, kung ayaw nila sa'yo, di mag-improve ka. Di ba? Kahit naman mag-improve ka, lagi may ayaw sa'yo. Ako nga, nag-joke na, ayaw pa nila. Pag nagseryoso ka, ayaw din sa'yo. Ano bang gusto mo? Di ba? Minsan, di ako nag-joke sa church namin. Sagot pa naman, seryoso ko yata, pastor, ngayon. Pag nag-joke naman ako, pastor, over ka ha? Ano ba gusto mo? Kasi nga, ito nga you cannot please others. As long as you are following God's will, following God's direction, following God's calling, you cannot please others. And please, you can always copy others, but do not imitate others. Just imitate Christ. Is that an amen? There will always be someone who can see your worth. Always. But dadagdagan kayo na. Tignan nyo ito ha. There will always be someone who cannot see your worth. But, don't let it be you. Sana, may mga tao na hindi makikita ang value mo. Sana hindi yung tao na yun ay ikaw. Kasi baka ikaw mismo hindi mo makita yung value mo. Hindi. Ang Diyos nakita nga yung value mo Bakit? Namatay siya para sa'yo. At ang kanyang kamatayan, ibig sabihin, He saw your value. That's why sabi ni Apostle Paul, sabi niya, the joy that was set before Christ,
He died. He endured the cross because there was a joy that set before Him. Ano ibig sabihin nun? Nung si Kristo nang mamatay sa cross, masaya siya. Bakit? Kasi nakita niyang mukha mo, nakita niyang mukha mo, nakita niyang buhay mo, na pag ang kanyang kamatayan, kaligtasan mo, pagbabago mo, kabuhayan mo, pag-angat mo, pagyaman mo. That's why He died for you because you are valuable. Listen natin, emotionally healthy people embrace change and challenges. Lagi yan. Okay? Okay ba kayo? Hindi inuurungan ng challenge, hinaharap ang challenge. Another one, emotionally healthy people are not led by their emotions, but their values. No? Hindi ka nagli-lead because emotions, values. Hindi ka nagli-lead because of you feel it. No, because God called you for it. Amen? Bibigyan ko ng isang case. Natatandaan nyo si Moses. Di ba? Di ba? Hindi pinapasok sa promised land. If you remember, bakit? Salamat. Pinalo niya yung rock. Tapos galit si God, hindi ka papasok sa promised land. Pag binasa niyong ganun yun, kung ako si Moses, it's hurt. Bakit? It's unfair. Tinawag mo ako, nananahinahimig ako. Pinalis ko sila sinunod kita. Pumunta ako sa Egypt, pumunta ako sa ganito, pumunta ako sa Mount Sinai. Lahat, binart yung Red Sea, nagpadala ng mga plagues, etc. Pagkatapos, napukpuk ko lang. It's hard. Unfair ba? Sumagot kayo, unfair. Somehow. Pero pag tinan mo, di ba parang napaka-unfair naman ikaw, simpleng pukpukan lang. Okay, sagutin natin yan theologically. Numbers chapter 20, when there was no water for the community and the people gathered in opposition to Moses and Aaron, they quarreled with Moses and said, if only we have died with our brothers fell dead before the Lord. Naku, ganyan mga Israelitang hindi papasok talaga sa promised land. Para mga Kristiyano, kakainis maging Kristiyano, makabalik na nga lang sa Katoliko. Tinan yung sabi, the Lord said to Moses, take the staff, you and your brother Aaron gather the assembly together. Di ba? Nawalan ako ng control, kapatid. Nawalan ako ng control. Okay? Balik mo ako. Yan. But the Lord said to Moses and Aaron, di ba? Tinan nyo to. And Moses raised his arm, struck the rock twice with his staff, water gushed out, and unity in their lampstands. So, nabwisit si Moses, kasi sabi ni Lord sa kanya, ay, magsalita ka sa rock. Speak to the rock. Pero ang ginawa ni Moses, pinukpok niya yung rock. Nagets nyo? Tapos bigla siyang nabuisit. Listen, you rebels! Must we bring water out of the rock? Then Moses raised his arm, struck the rock twice with his staff, and water gushed out, and community and their livestock drank. But as the Lord said to Moses, Aaron, because you did not trust me, enough to honor me, in the holy sight of Israel, you will not bring this people community into the land I give them. At ang sabi pa ni Lord, pati ikaw, hindi ka makapasok. It's unfair. No, it's not unfair. Tanong sa'yo bakit? Una, hindi naman talaga yung pagpukpuk kundi minisrepresent niya si God sa harapan ng Israel. Number 2, parang sinasabi ng Diyos, Moses, replay na to Replay na to. May bago pa ba sa Israelita? Reklamador naman niya mga yan Ba't nabuwisit ka pa? Walang kausap. Mga pastor, may bago pa ba sa miyembro niyo? Tagal na din nagtatay sa pang magagawa mo. May kausap ako dito. Sa buwisit ni Moses, pinupok niya, he misrepresented God. Nagets nyo? Pero ang pinaka-source, bakit mainit ang ulo ni Moses, sabi niyo, bullshit kayo, manghinayupax kayo. What the F, what the bull, what the shit. Magmumura lang siya, sasabihin niya. Alam niyo kung anong sagot? Kayo sa'yo bakit? Kasi verse 2 to 12 yan May nileft out ako verse 1. Tama ba na bago mag-verse 2, verse 1? Is that a revelation to you? Di ba ang lalim, no? Bago mag-verse 2, verse 1. Ito binasa ko 2 to 12 Bakit maita ng ulo ni Moses? Gumawa siya ng mali. Kasi verse 1. On the first month,
the whole Israelite community arrived at the desert of Zin, and they stayed of Moses. Basa. There, namatay si Miriam. Sino si Miriam? Yung kapatid niya nag-alaga sa kanya, close sa kanya, namatay. Hindi pa siya nakaka-grieve. Ito na mga buwisit ng mga sa buwisit ng Nakita nyo? If you are led by emotions, you will commit mistakes. Kaya ako madalas ko sabi, pag pupunta kayo sa patay, huwag nyo sasabihin sa patay, sa namatayan, huwag kang umiyak. Talagang ganyan, una-una lang. Kasunod ka. Hindi! Ako pag may sabi, Pastor, gusto ko umiyak. Umiyak ka! Bakit? Kasi i-grieve mo. Iiyak mo. Kung di ka umiiyak, iiyak mo sa Panginoon. Bakit? It will heal you. It will release you. It will redeem you. Si Moses, come on. What am I trying to say? Di ba? What am I trying to say? Live with emotions, but do not lead emotionally. Why? You have to live consistently, love discernibly, and lead wisely. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. At sabi mo sa kanya, naintindihan na kita. Lakas mo. So, tingnan mo, naintindihan na kita. At sabi mo sa mga katabi mo, kahit ganyan ka, mahal pa rin kita. Is that an amen? Is that an amen to somebody today? Bakit ito binabanggit sa inyo, no? Because fruitfulness is not the result of overwork. It's the result of overflow. Kaya ka nakapag-minister overflow. Hindi overwork. Ako po napapansin nyo to, dami kong kwento, dami kong quotation without notes. Kasi lahat po yan, inipon ka yan eh. As I study, as I spend time with the Lord. Kaya pag nag-minister ako, overflow lang. Napapagod ba ako? Of course. Lahat naman tayo napapagod. We are not God, we are not Jesus. Si Jesus man napagod din eh. Point lang natin, kaya lang si Jesus marunong kumuha ng strength. Sama. Marami sa atin saan kumuha ng strength? Sa Facebook. Ha? Mas kabisado mga quotation ni Joanna San Diego. At kesa sa Bible. Sabi ni iba, sino yun? Eh, matanda ka na kasi kami ng mga bata na nakakaintindihan. Di ba? Kaya iba hindi alam kung saan huhugot ng Bible verse. Kasi hindi ka kumukuha ng lakas sa Diyos. Dapat kumuha ka sa Diyos. Because the joy of the Lord is your strength. Listen to me, ministry is not by our intelligence. No, it's always by the Spirit, by the power of the Lord. Kaya pala totoo ang sabi ni Moses, Lord, kung di mo kami sasamahan, do not lead us to the promised land. Sana ito ang prayer natin mga leaders. Lord, kung di mo kami sasamahan, huwag mo na kaming payamanin. Kasi masisira kami eh. Lord, pag di mo kami sasamahan, huwag mo na akong bigyan ng asawa. Lord, kung di mo kami payayamanin, di mo kami sasamahan, huwag mo na kami palakihin. Bakit? Masisira kami eh. Kasi ang pinaka-importante sa amin, samahan mo kami. Diba? Kaya pala sabi ng Bible, and I will command the blessings to be with your basket. Tapos susunod the verse, and I will command the blessing. Kanina blessings, ngayon blessing. Kasi yung blessings, material things. Yung blessing, favor of God. Pag wala ang favor of God, lahat ng blessings, wawasakin ka. Sisirain ka. Kaya ang hahanapin mo, the blessing of the Lord. Kaya pala mga priest nun araw, sinasabi, the Lord bless you and keep you. Makes His face shines upon you and be gracious to you. The Lord turns His face towards you and give you shalom. Ba't niya ba? Kaya mga priest nun binibless ang mga tao na gano'n. Bakit? Without the blessing of God, lahat ng blessings natin, walang kwenta. Isa na yun. Kaya tinan mo, kamayan mo yung katabi mo. Kasi sa katabi mo, congratulations, yaman ka. Minister matters. Why? Because only a healthy me can be a blessing to others.
Only a healthy me can be a blessing to others. Let me close by giving you this. Okay lang ba kayo? Tapos na po ako. Amen. May mag-keyboard ba tayo dyan? Isang keyboardist nga, kapatid. Ha? Yung marunong, just one keyboardist. Okay, takbo, lipad, bungee jumping. Sige lang. Okay. Alam ba ninyo, uy, nasa na yung keyboardist ko? Nawala na. Sige lang. Hintayin kita bago namatay si Lord. Sige lang, just come here. It's okay. Thank you very much. Okay, tinan nyo to, ha? Just give me a G, ha? Okay, tinan nyo lang to. Alam ba ninyo that buffaloes kill 7 people every year? Wow. Buffaloes. Did you know that? O, tingin kayo sa akin, mas magandang lalaki ko sa kanya. Did you know that lions kill 500 people every year? Did you know that hippos or hippopotamus kill 800 people every year? Yung napansin, no? Lalaki nila, pero konti lang napapatay nila. Did you know that spiders kill 5,000 people every year? Did you know that scorpions kill 7,000 people? Yung napansin, yung malalaki, konti napatay. Pero yung maliliit, maraming napapatay. Snakes kill 10,000 people every year. But merong isa that kills 2.7 million people every year. Tawag doon, mosquito. Kung sino yung maliit, maraming napatay. What am I trying to drive? Yung maliliit na hindi mo inaayos sa harapan ni Lord, yun ang papatay sa'yo. Minsan yung hurt mo dati in the past, inaapektuhan na anak mo. Inaapektuhan ng relationship niyo mag-asawa. Bakit? Kasi yung small things na ginawa sa inyo. Okay, kwentuhan ko kayo. Okay lang kayo? Sana ikwento ko to sa next time pag meron ng ano. Pero I felt that this is good for the leadership. Paalala mo lang na ikwento ko to. Pati ko na maikwento kung babalik pa naman ako dito. Kung babalik pa ako. Kung pababalikin pa ako. Malamang galit pa na sila sa akin. Ako, alam ko ang depression because I was depressed. I was depressed before. Pakita ko kayo. Natandaan nila, Pastor, noon, mga young people pa kayo. Na, ako po yung naglabas ng backward masking dito sa Pilipinas. Kung saan ako po yung may mga music na pabinaligtad mo, may mga secret messages. Ako po yun. So, sobrang eager ko noon, mga kapatid. Really, I'm traveling all across the Philippines and outside the country. Maliit ang church. They cannot support me. Umasa ako sa love gift, etc. Okay sa akin yun Ang naging problem ko yun, dumating yung time, kasikatan, kasagsagan, something like that. Go ahead, just play, ha? Kailang. Alam nyo, mga kapatid, alam nyo kung ano nangyari. Nagsimula pong idemanda ako ng mga companies. No? I was being harassed legally. Kasi syempre, sinisiraan ko daw yung company nila, blah, 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 yung mga kanta ng Eraserheads. I was the one, yung mga kanta ng Eraserheads, ako po yan. Yung mga banal na aso, santong kabayo, ako po yung nag-expose ng mga yan during those times. Ang nalulungkot ako, nung panahon na yon, pagpunta ako sa iba-ibang lugar, people were revived, churches will revive young people. You're part of that. Naging bahagi kayo. Marami man ang born again. Tapos maraming pastor, alam mo yung mahal na mahal ka. Tapos yung nagkademandahan na kami, iniwan ako. I was part of an organization during that time. Tapos, nung nagkakademandahan na, iniwan ako. Tapos, ang pinaka-frustration ko pa, yung mga pastor na dapat kasama ko, sila nanira sa akin. Alam mo, pinakamahirap at masakit sa lahat, yung nasa loob Alam mo yung mundo, kamuhian tayo, Pastor Jun, mga pastor, okay yun Pero ang pinakamahirap, yung namumuhi sa'yo, naninira sa'yo, taga-loob, masakit yun. Ang frustration ko pa, yung church ko, I was bringing revival to churches, pero yung church ko, walang revival. Pupunta ako sa church ko, 50, minsan 40, minsan 30, wala. Financially we're drained, everything. Sabi ko, Lord, nagbigay naman ako sa ng lakas Binigay ko naman lahat I took the risk, Lord, dinidemanda ako ngayon. Kasabay pa noon, nagkaroon ako ng sakit sa puso. Alam niyo, pinagbawalan na ako ng doktor, sumigaw, mag-travel, tumalon. Kasi bakit? Pag tumalon ako, kinakapos ako ng hininga. Parang nagzizirong oxygen ko, nagsasara yung valve. Kasabay pa noon, nagkaroon ako ng internal bleeding sa stomach kasi nagasgas yung intestine ko. Pag sumigaw ako, nagbibleed ako na para ako may menstruation. During that time. I was questioning God. Sabi ko, Lord, binigay ko naman sa iyo lahat Iniwan ko lahat.
I would like to be a lawyer, to be honest. Nasa UP ako, iniwan ko ang pagiging lawyer, ang aking law profession, etc. and course para magpastor. Sabi ko, Lord, binigay ko naman sa iyo. And yet, look at me now. Yung mga pastor na yan, nakakabuisit, dapat kasama ko. Right now, wala kaming pera, bound kami sa utang. Mga anak ko, promisor no. And I began to be depressed. 2 years, sininto ko ang ministry. Pinamigay ko yung mga miyembro namin. Maniwala kayo sa akin, pinamigay ko. Yung 30, sabi ko, umuwi na kayo, malis na kayo, pumunta kayo sa ibang church. May nagstay sa aking 6. Yung ngayong mga leaders ko ng Reaching All Nations. Pero na-depress ako 2 years, 2.5 to 3 years, hindi po ako nag-ministry, sobra. Alam mo kung ano nangyari? Talisay ko ano? Minto ako, nasa bahay lang ako hanggang nag-depress ako, na-diagnose ako as schizophrenic. Alam niyo kung bakit? Dala ko sa ang blood pressure ko, meron pa akong chronic blood pressure, hypertension. Ang blood pressure ko, 220 over 180. Ganyan ang mga blood pressure ko. During time, I was 30 years old. So, ang taas, buti bata pa ako or else I'm dead. Kung nangyari yan on my age today. Alam nyo, eto. Tapos eto, pagdating ko ng St. Luke's, alam nyo kung ano, nagpapakamatay ako. Kaya kung sinasabi nyo ang suicide, it's just an emotion din eh. Totoo talaga eh. Kasi bakit? Hindi ko maisip kung bakit yung mga pastor na binigay ko ang buhay sa body of Christ and yet they are the ones na sinisiraan ako. Hindi ko makomprehend yun. Nagigets nyo ba? So what happened? Nasa St. Luke's po ako, nagpakamatay ako 5 times. Isa sa pagpapakamatay ko, alam yung ginawa ko? Ginawa ko, kundi ako naglalaslas, kaya tinanggal ng mga doktor yung lahat ng matutulis sa St. Luke's. Tinanggal. One time, merong isang nurse, nakaiwan ng injection. Yung injection na iwan niya, ginawa ko, kinuha ko. Tapos may alcohol, ay yung isopropyl labing alcohol. Sabi ko sa asawa ko, pupunta lang ako sa CR. Sabi niya, samahan kita. Hindi niya alam, dala ko yung alcohol, tsaka yung injection. At ang plano ko, lagyan ng alcohol yung swero ko, yung IV, pagkatapos palagay ko sa ginawa ko, nilagyan ko ng alcohol yun. Binubos ko lahat. Tapos pinawalan ko. Pagpasok dito, sakit. Oh, sakit. Alam nyo ito, namagay, kasi nasusunog eh. Alcohol eh. Namaga ito, ganito kalaki. Siguro ganito kalaki. Namaga, sumigaw ko sa CR. Yung asawa ko, nakalak. Ginawa ng mga nurse, sinipa. Pagkita nila, namamaga po ito. Kailangan, they have to extract tipid na kaagad, tapos namamaga. Tapos alam nyo kung ano nangyari sa akin? Tanisay ko nagkaroon ako ng involuntary mobility. Dumating na ako sa time, hindi nyo na ako pwedeng mapaupo ng ganyan. Hindi, kailangan na akong ganito. All throughout sa hospital, ganyan ako ng ganyan. Lakad ako ng lakad. Hindi ko alam kung bakit, basta lakad ako ng lakad. Pag naupo ako, nakinginig ang katawan ko. Yung gusto ko maglakad. Kaya they have to, nung pinasok ko sa MRI, kailangan akong inilang itali kasi hindi ko pwede magstay put. Kasi naglalaro sa isip ko, hindi ko alam kung bakit. So, all throughout sa hospital ng St. Luke's, nakatali ako. Sabi nga ng mga doktor, pabaliw na, etc. Tapos sabi ko sa asawa ko, huwag kang maglagay ka ng signboard dyan sa hospital, sa pintuan. Bakit? Lagay mo, no visitors allowed, especially pastors. Kasi sabi ko, I hate them. Kala ko kasama ko sila. Alam nyo, eto na. Kailangan nila akong tusukan ng pampatulog. Pag natulog ako, relax, kalma. Mataas na droga. Kailangan tulog ako ng 22 hours. One time, after akong bigyan ng droga, ng gamot, ng doktor, medicine, pagising ko, may isang pastor. Sabi sa akin, Pastor Reggie, hindi mo ako kilala. Wala na ako respeto sa pastor ko. Bakit? Matandang pastor. Ang pangalan niyan, sabi niya, Pastor, hindi mo ako kilala. Ako si Bishop Boy Ramos. Baka iba sa hindi siya kilala. Si Bishop Boy Ramos, hindi ko rin siya kilala during that time. It was the first time that I saw him. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may miyembro kasi ako, Pastor Reggie, na dadalawin sa kabilang kwarto. Nakita ko may picture, may signboard, no pastors allowed, no visitors allowed, especially pastor. Inisip ko na lang, baka pastor yun. Nagpaalam ako sa misis mo, pinilit ko lang. Sabi niya sa akin, Pastor Reggie, hindi mo ako kilala. Pero kilala ka ni Lord. Mahal kita. Tapos sabi niya, nga pala, may dala akong saging, 5 para sa iyo. 10 ito hinati ko sa miyembro ko sa kabila, yung 5 sa iyo. Bigay ko sa iyo. Tapos nag-pray siya, sabi niya, Lord,
Hindi ko kilala si Pastor Reggie, pero mas kilala mo siya. Lord, mahalin mo ulit siya. At maramdaman niya ulit na mahal mo siya. Tapos siya mag-pray, malis na siya. Alam niyo ano nangyari? After he left, bigla akong nakaupo. Mupo ulit ako. Pag upo ko, hindi na ako tumayo. Sabi ng asawa ko, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi ko alam. Parang may nag-snap. Tapos nung nakaupo ako, sabi ng Diyos sa akin, anak, totoo, may masasamang mga pastor. Pero hindi lahat ng pastor masama. May mga pastor din na mabuti. Kung sinaktan ka ng ibang pastor, may mga pastor pa rin akong pinadala para sa'yo. Para ipakita sa'yo, mahal ka. At mahal kita. In just, imagine mo katumbas, si Pastor Boy Ramos, that was the first and the last time na meet ko siya. Because he died, hindi ko na siya nakita. After. Sabi ko, Lord, ang galing mo. Tapos ito na, di gumaling na ako. Ayoko pa magpastor. Tapos nung magpastor na ako, sabi ko, Panginoon, sa church na lang ako magko-concentrate. Hindi na ako magmimilisi sa body of Christ. Mga pastor, they hurted me. In my devotion, bigla akong kinausap ng Diyos through the life of Sarah and Hagar. Di ba si Sarah, naanakan ni Abraham si Hagar, pinanganak si Ishmael. Nung pinanganak na si Ishmael, nabuwis si Sarah. Di ba? Minaltreat si Hagar. Si Hagar umalis. Tapos, nung maalis si Hagar, sabi ngayon ni God, Hagar, saan ka pupunta? At ang sabi ni Hagar, galing ako sa aking mistress, amo na si Sarah. Maraming mga tao, hindi alam kung saan sila pupunta, pero alam kung saan sila nanggaling. Then God told Hagar, bumalik ka sa iyong amo na si Sarah. That hits me a lot. Sabi, ba kung ikaw si Hagar, ba't ako babalik? Minamaltrato nga ako eh. Then God told me, bumalik ka kung saan ka nasaktan. There, I will heal you. Alam mo, bumalik ako sa pagminisi sa body of Christ, pero hindi muna para magturo, para magpakain, para maging good lang sa kanila. Habang ginagawa ko yun, nakakita ba ako ng mga pastor na sira ulo? Oo. Nakakita ba ako ng mga pastor na matigas ang ulo? Oo. Nakakita ba ako ng mga pastor na mayayabang? Oo, marami. Pero alam mo, habang siniserve ko sila, habang minamahal ko sila, hinil ako ng Diyos. Huminto ang bleeding ko. Yung doktor sabi sa akin, buti nakakahinga ka pa. Right now, nakakapag-travel pa ako. Alam nyo, kung hindi pinadala ng Diyos si Boy Ramos, yung pastor na yun, hindi ko naman lang nakilala na matagal. Pero alam nyo, parating ko sa langit, hanapin ko siya. At sabihin ko sa kanya, Bishop Boy Ramos, kung hindi ka dumating, patay na ako. Kung di mo ako dinalaw, patay na ako. Pero salamat sa prayer at saka sa 5 saging. What am I trying to say? It's not too late to be healed. I know some of you has been hurt for years. So much hurt by people. So much hurt by your own people. But listen, hindi naman silang siniserve natin, di ba? Hindi naman din sila magre-reward sa atin, di ba? Si God pa din. Sana ngayong araw na ito, ma-heal ka. Let this be a beginning of your healing. Go back so that God will heal you there. Lord, maraming salamat po. Ngayong araw na to, we welcome your healing. We welcome, Lord God, the healing of our wounded hearts. At Panginoon, salamat na saktan kami. Kasi itong sakit na ito, nagpatibay sa amin eh. Nagpatapang sa amin. Nagpamature sa amin. Ngayong araw na ito, God is here and God is going down and coming to you. Niyayakap ka ng Panginoon, I see it in a vision. Sige, iyak mo lang kay Lord. Lord, I'm hurt. Sige, go ahead. Iyak mo lang. Be free to do it. Iyak mo lang kay Lord.
Ganyan kanya kamahal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. If you can worship the Lord with me, sing it to your God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, Lord, sing it to Him and say, and all my life. Sing of the goodness of God. Minsan pa in all my life, Lord. In all my life, God. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Yakapin mo yung pastor mo, yakapin mo yung kasama mo sa church, kung nandyan ang asawa mo. Sige, pwede ba yakapin mo lang? Let that embrace heal you. Sige, right now, in Jesus' name. Sige, puntahan mo yung pastor mo, puntahan mo. Sige, go ahead, get out from your seats. Mahalin mo yung pastor mo, mahalin mo yung asawa mo. Sige, right now, yung merong healing that is taking place. There is healing that is God is going. Come on. Do that right now in the name of Jesus. Maybe we are hurt for years, but today God is just saying to you, I am coming down to heal you. I am coming down to heal your church. Sige, right now, yakapin mo lang. Sige, pasalamatan mo namin. Pastor, salamat for correcting. Pastor, salamat for serving. Thank you, Lord. Sige lang, right now, in the name of Jesus. Because only a healthy me can be a blessing to others. Sige, right now, sige. Habang niyayakap mo sila, healing yan. May healing ang Panginoon. May restoration na ginagawa ang Panginoon sa inyong mag-asawa, sa inyong magkakamag-anak, sa inyong magkakasama sa simbahan. Right now, thank you, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord God.
Oh, thank you, Lord. Sige, huwag mo bibitawan yung pastor mo, yung kasama mo sa church, o mahal mo sa buhay. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Come on now, sing with me. Your goodness. Your goodness, God, your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. And in all my life, in all my life. Yes, Lord. Thank you, Lord. So God, would you please pray for one another today habang magkakayakap kayo after a prayer? Sige, say a prayer. Speak a prayer. Bless your wife. Bless your husband. Bless your mother. Bless your father. Bless the leaders of your churches. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila hakam, O Diyos,
Tayong lahat sa bawat bighati, sabihin natin sa Panginoon yan. Everybody now sing. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, O Diyos. Minsan pa, tayong lahat pinakasabawan. Sa bawat daluyan, pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Kunin mo ang kamay ng katabi mo at itaas natin, sabi natin lahat. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa tayong lahat at pupurihin, ikaw ay pupurihin, Panginoon, kay buti mo. Sa huling pagkakataon, pinakamalakas na tinig, pinakamataas na kamay, tayong lahat aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, ikaw ay pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo, Panginoon, kay buti mo sa akin. Sa huling pagkakataon, pinakamataas na kamay at sa ating Diyos, Panginoon, kay buti mo sa akin. Lord, we thank you for your healing. Thank you for your restoration. And thank you. We honor you. We love you. We praise you. Lord, we will serve you till the end of time, till the end of our breath, till we see each other, oh God, face to face. Bless each every one of us today. Let there be healing. Let there be restoration. Let there be prosperity to come today, not only today, but to their families. Let me bless you today as you raise your hand. May the Lord bless you, and may the Lord keep you, and may the Lord turn His beautiful, wonderful, powerful face and give you peace towards you and give you shalom. In the name of the Father, you are supernaturally blessed. In the name of the Son, Jesus, you are abundantly prosperous.
And in the name of the Holy Spirit, you are anointed. You are empowered. You are authorized. You are chosen. You are redeemed by the blood. Today and the next generations to come, to your bloodline, to your family, mercy, grace shall be upon you, and goodness will follow you all the days of your lives. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, in Jesus' powerful name, in Jesus' wonderful name, and all God's people will shout aloud, Amen.